Hey guys! Welcome to my channel. Kasama ko si Fluffy at si Loki para magbigay sa'yo ng proper pet care tips lalo na ngayong quarantine dahil hindi lang naman tayong tao ang kailangan maging healthy, pati yung mga alaga din natin. So mag-share ako sa'yo ng tips kung paano ko ba sila inaalagaan kahit na mag-isa lang ako sa bahay, paano ko sila ginugroom, pinapakain at syempre, protection against parasite, pinaka-importante. So meron akong recommend sa'yo. Ito yung ginagamit namin ni Fluffy at Loki. Ito yung NexGard Spectra. Ito nga, most complete siya tapos recommended talaga ng mga vets. So itong NexGard Spectra, ang maganda, chewable, kaya naman madaling ibigay sa mga pets. So mamaya share ko pa sa'yo kung paano ba siya i-take, ano ba yung recommendation, kung saan siya pwedeng mabili. Pero for now, share ko muna sa'yo yung routine namin ni Fluffy at Loki at yun nga, kung paano ba aalagaan yung mga aso kahit na mag-isa ka. Ako kasi experience ko, madali lang naman talagang mag-aso kung meron kang katuwang, halimbawa ikaw lang yung taga-play or taga-walk or taga-pakain. Pero paano kung ikaw lahat kailangan gumawa nun? So, pakita ko na yung routine namin ni Fluffy at ni Loki. Good morning! So, pagising sa umaga, si Fluffy at Loki diretso na dito sa may CR kasi trained talaga sila na sa CR umiihi. Tapos, magandang gawin na merong specific time yung gising mo, pati yung mga aso. So, sila Fluffy, mga 9 AM hanggang 11 AM para kabisado din nila yung bowel movements nila. Tapos, ikaw, alam mo din kung kailan mo sila papaihiin. Halika na, Fluffy! Fluffy, go! Fluffy, go, daddy! Go, go, go! Tapos ang maganda kay Fluffy, marunong siyang magpunas ng paa talaga dito sa basahan. Very good. Very good. Kaya lang siya hindi siya nagpupunas. Sa shower time ng mga aso, kailangan mo ding i-consider kahit na meron kang blower or mainit na tubig yung gagamitin, maganda yung okay yung panahon. So ako kapag maliligo si Fluffy at Loki, sinisigurado ko na ganyan yung panahon, yung medyo maaraw, mainit sa labas. So ang recommended time ko, mga 12 ng tanghali hanggang 4 ng hapon para sigurado na hindi sila giginawin. Tapos may enough time para matuyo yung balahibo nila. Ano, ligo ka na? Halika na. So, bago ko ba sa inyong mga aso, chinecheck ko din yung temperature ng tubig, kung sakto lang. Importante malinis dito sa may bibig kasi dito madalas naiipon yung dumi kapag kumakain sila. Tapos dito sa ilalim, minsan naglalaway din yung mga aso kaya maaamoy mo parang mabaho yung bibig. Yun nga lang, kailangan safe din yung shampoo ginagamit mo para kahit na madilaan ng aso mo, hindi ko lang maa-advise yung gagamit ka ng shampoo pang tao para sa mga aso. Siguro pwede yung baby shampoo, kaya lang mas mahal pa yon. So mas okay na yung mga dog shampoo talaga. Kung mahaba naman yung kuko mo, magandang pang scrub, yung dulo lang ng daliri para hindi masaktan. Tapos kung gusto mo din i-dog spa yung mga asa mo para ma-relax, ligo naman si Loki. Ano? Yung paliligo hanggat maaari, dapat relax time ng mga aso. Meron kasing ibang dog owner na sinasabi kapag maliligo daw yung aso, nagtatago or nagwawala. Yung mga alaga naming aso, kapag papaliguan, tahimik lang talaga sila kasi bata pa lang sila. Sanay na talaga. Dapat din alam ng mga aso mo yung simpleng trick na wait, yung kailangan nilang magstay put kapag nilagay mo sa isang lugar. Mabait si Ki. Ang bait ni Ki. Bait yan si Ki. So, pagkatapos maligo ng aso mo, mapapansin mo, hyper, yung parang tahimik naman pag normal days. Pero after maligo, makulit talaga. Ayan, tumatakbo, nagpapahid sa upuan, sa carpet. Ang dahilan kasi niyan, yung tenga nila basa, so naipunan ng tubig sa loob. Kaya dapat, ayan, tuyong-tuyo, siguraduhin walang naipong tubig sa loob.
Sa grooming ng aso, kung mag-isa ka at limited yung time mo, pinaka-suggestion ko talaga yung dalin mo sila sa grooming kasi doon talaga mas maayos yung gawa. Pero kung limited naman yung budget or takot ka pang ilabas yung mga aso mo, pinaka-kailangan mo talagang i-target unang-una yung balahibo. Kasi ito kapag nagbuhol na siya ng konti tapos hindi mo agad na agapan, lumalaki, mas mahihirapan kang ayusin. Tapos yung tenga, kailangan mo din lilinisin to. Tapos yung bibig, kailangan nagtutoothbrush ang mga aso. Yung toothpaste, wag kang gagamit ng mga pangtao lang. Merong mga toothpaste talaga para sa aso. Tapos yung kuko, kailangan din to ginugupitan kasi kapag masyadong mahaba, nahihirapan silang maglakad. Tapos, makakasira din ang gamit kapag nagkutkot. Ang ginagawa ko, gumagamit lang ako ng gunting. Ito, normal lang na gunting siya. And then yung brush, pang aso talaga. Mas maganda kasi to, nakakatanggal talaga ng mga buhol. Tapos, kay Fluffy, ganito kadami lang yung buhol na natanggal namin ngayon. Yan, treat. Yan, treat. So, yung mga aso, iba-iba din yung ugali kapag ginagroom. Tulad ni Fluffy, gusto niya makulit, ganyan, lalaro siya. Tapos si Loki naman, kapag ginagroom, ganito, natutulog lang siya. At ang pinaka-importante na maalis mo kapag i-groom mo yung mga aso mo, yung kuto, yung garapata. Kasi minsan meron kang hindi nakakita, lalo na kung dark yung kulay ng aso mo tulad ni Fluffy. So, ito naman yung recommendation ko na ginagamit ko para kay Loki at Fluffy. So, ito naman yung NexGard Spectra. So, ito yung Spectra. Ito yung kulay blue. Ngayon naman, papakita ko kung paano to i-take sa mga aso. So, itong NexGard Spectra, ang maganda, ang dali lang ibigay sa dogs kasi para sa kanila, para lang siyang treat. Kasi pag binuksan mo yung box, ito yung itsura niya. So, meron siyang 3 piraso sa loob. So, kada isa kay Fluffy at Loki, tigisa lang sila. So, kapag binuksan mo, you want this? Ito yung itsura niya, beef flavored siya. Tapos, yung amoy niya, alam mo, amoy treat lang talaga siya. Hindi mo akalaing gamot. Kaya naman, madali lang ibigay sa mga aso. Up, dali. Up, up. Eat. Very good. So, itong NexGard Spectra, ang maganda, nagpo-provide ng wide range of treatment para sa dogs mo. So, fleas, ticks, mga intestinal, ubos na agad, intestinal worms, tapos heartworm infection. Kaya naman maganda kasi yun talaga yung mga main problems ng mga aso na kailangan mo talagang i-treat. Naubos mo agad. So, ganun lang kabilis, di ba? Hindi pa ako tapos magsalita. So, na-take na agad ni Fluffy yung NexGard Spectra niya. Ngayon naman si Loki. Loki, come here. Dahil nga madali siyang ibigay, parang treat, yung aso mo pa mismo yung hahabol. Oh, come here, Loki, dito ka, dali, up ka dito. Up, up. No, diba? Sobrang dali lang. Up, eat, eat. Very good. Tapos itong NexGard Spectra, ang maganda, meron siyang 2 active ingredients para mag-target sa endoparasite at saka sa ectoparasite. So, ibig sabihin, yung parasite sa loob, tsaka labas ng katawan. Tapos, hindi yan ito sa'yo, oh. Tapos yun nga, depende sa dog size mo, meron siya para sa extra small, small, medium, large, at extra large. So, it's sila Fluffy, para lang sila sa small na size. Oh, up mo na. Up, dali. Up. Up. Loki, up. Up. Up, up, up. Up, up, up. Dali. Loki, up. Gustuhan mo? Importante na mag-consult ka muna sa vet mo para alam mo din kung anong size ng NexGard Spectra yung para sa aso mo. Sila Fluffy at Loki, small lang. So, yun lang siya. Ganun lang kadali talaga i-take. Tapos, ganun lang kadali magbigay ng protection para sa aso against parasite. Kaya, sobrang convenient gamitin itong NexGard Spectra. Okay na. Very good. Gusto mo pa? Hindi na. 1 chewable a month lang. Hindi pwedeng 2. Oh, sige na. Very good. Sa dog food naman, para sa akin, importante yung pagiging consistent. So, syempre, depende pa din sa recommend ng vet mo. Pero for me kasi, dapat consistent yung pinapakain ko kay Fluffy and Loki. Kasi kapag bigla ako nagpapalit, minsan hindi nila kinakain or hindi pala okay para sa katawan nila. Tapos, consistent din dapat yung time. Kasi, syempre, pagkatapos nilang kumain, kailangan magpupu. So, kung mag-isa ka sa bahay, medyo mahihirapan ka. So, kapag consistent yung pagpapakain mo, at least alam mo kung anong oras sila pupupo. Tapos, pwede mo na silang palabasin kung meron kang time or i-train para magpupo sa CR.
Pati yung bowl nila consistent para alam nila. Kumbaga meron silang sense of identity kahit na aso lang sila. Tapos, ang ginagawa ko naman, meron din silang specific na area na dun lang talaga kumakain si Loki. Tapos si Fluffy, dun lang din siya talaga kumakain. Ang simple lang, pero at least mas mapapadali yung pagtitrain mo sa mga aso. Bukod sa pagkain, isang importanteng mabigay mo sa mga aso mo, yung tubig na malinis talaga. So dito, kung anong tubig yung iniinom ko sa bahay, yun din yung binibigay ko kay Fluffy at Loki. So sa inuminan, hindi naman kailangang mahal, pero ang tip ko lang, maganda yung sakto talaga, yung hindi sila mahihirapan na abutin yung tubig. So ito, sakto talaga sa bibig, actually sa mukha ni Fluffy at Loki. So dati, bago nag-quarantine, yung tubig dito sa bahay, yung dinideliver pa. Pero naisip ko kasi parang mas safe kung magpakulo na lang muna ako. So kung ano yung iniinom kong tubig, ayan, so pinakuluan, yun din yung kila Fluffy at Loki. Importante lang na fresh yung tubig ng mga aso mo. So, araw-araw dapat palitan. Tapos, dito tuwing umaga, pagising, pinapalitan ko. And then, yun nga, yung opening ng inuminan, mas maganda kung malaki para sakto sa mga aso. O, inom ka na. Inom mo na? Halika na, baba ka na dyan. Very good. So, yung pag-walking ng mga aso, kailangan mo din talagang bigyan ng oras. So, kailangan mong i-consider kung ano ba yung schedule mo sa work at saka syempre yung wake-up time mo din. So, maganda sa umaga kung hindi mo pa na-train yung mga aso mo na umihi, magpupo sa CR, pinaka-best way talaga sa labas sila. So, sa umaga, pagising mo, tapos sa hapon naman yan, perfect time din yun. So, at least 2 times a day kung kaya ng schedule mo, mapa-walking mo yung mga aso. Teka, bumababa yung mask, okay? Tara, lakad tayo, dali. Okay, let's go, dali. So yan ang tips namin ni Fluffy at Loki para sa proper pet care at syempre kung paano ko ba sila inaalagaan. Sa una parang mahirap lang pero pag nasanay ka na sobrang fulfilling tsaka rewarding kasi sobrang sweet din talaga ng mga aso. At syempre protect your pets against parasite using NexGard Spectra. Ito nakita mo naman na ang dali lang talaga niyang gamitin kasi nga parang chewable lang talaga siya. So bigay mo lang parang treat and then yun nga once a month lang tapos target na niya yung mga parasites na kailangan mo talagang i-target sa mga alaga mo. Pero itong NexGard Spectra, bago mo siya bilhin para sa mga pets mo, sa alaga mong aso, kailangan mo mag-consult sa vet kasi ito prescription siya. Tapos maganda, yung vet mo yung syempre titimbangin yung aso mo, kung pang extra small ba siya or pang large. Tapos yung vet din yung magsasabi kung gaano kadalas yung pag-take ng NexGard Spectra. At syempre, importante yung pagpunta sa vet kasi para healthy yung mga alagang aso. So I hope you enjoyed this video. For more information about NexGard Spectra, meron silang Facebook. So nasa description box yung link. Click mo lang yan para ma-follow mo sila. So don't forget, NexGard Spectra, it's the most complete protection against parasite. Once a month lang, chewable. And then check description box for more information. So I hope you enjoyed our vlog with Fluffy and Loki. Madaming nag-request ng dog vlog. So sana nag-enjoy ka. Kung first time mo ako napanood, don't forget to subscribe. Follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty and I'll see you next time. Bye! Antok ka na? Sige, tulog ka na.